Ayan mga kaibigan, kararating lang natin dito sa ating babuyan. Nagpapausok kaagad tayo para itabuin po natin yung mga lamok, ano. Ito po yung ginagawa natin. Everyday po yan, ginagawa ko yan maga at hapon bago ako umuwi. At meron din dito sa kabilaan po yan, kabila, pati sa kabila naglalagay din ako ng pampausok. Ayan. Lagyan mo pa nga ng bunot para umusok. Ayan, good morning po sa ating lahat mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat. Maayong buntag sa ating mga kaigsuunan ng mga Bisaya diyan sa parting Liti. Maayong buntag sa inyong tanan. Siya nga palang mga kaibigan, update ko lang kayo sa ating pag-aalaga ng baboy. Ito sa ating pangpinubring pag-aalaga ng baboy. Ito po yung ating mga lechonin na nailipat ko na mula dun sa kulungan ng manok. Nailipat ko na sila mga kaibigan. 5 piraso po sila. Ayan. 1, 2, 3, 4. Pang-5 ay yung pinakamalaki. ayan siya mga kaibigan. Pinakamalaki. Yan, bansot. Pinakamaliit. Ang liit niya, oh. Yan. Pero malakas naman siyang kumain. Pero ang liit niya mga kaibigan. Yan. Ang edad nila ngayon ay 2 buwan na sila ngayon. 2 buwan at 6 days. 2 months and 6 days na po sila mga kaibigan. So yan, compare natin dun sa ating mga alagang patiner nung nakaraan na nag-1 buwan sila. Yan, oh, lalaki nila. Nung nag-1 buwan sila mga kaibigan, yung patiners natin na yan, nung nag-1 buwan sila ay ganito na sila kalalaki. Yan, sa ating lechonin ngayon, no? Nung naiba-vlog ko sila, nung nag-edad sila ng 1 buwan, yan. Nung nag-edad sila ng 1 buwan, ganyan na sila kalalaki noon. Pero ito ngayong lechonin natin, 2 buwan na sila at 6 na araw, pero ganyan pa lang sila kalaki. So, talagang masasabi natin na mabagal yung kanilang paglaki. Sa ating pong mga kaibigan na nais mag-alaga ng baboy, no? Sa ating mga beginners dyan, kailangan po natin na tiyakin, suriin natin mabuti yung ating bibilhing piglets, yung ating bibilhing baboy na gusto nating alagaan. Kaya yan po ang kaibahan kung tayo'y marunong tumingin at kailangan natin suriin mabuti yung ating lahi ng baboy na ating bibilhin, no? Para hindi tayo malulugi sa pag-aalaga. Pero ito naman, okay lang naman ito kasi kahit nga ganyan sila kalalaki ngayon, ayan, siguro may kasi nung binuhat ko ito mga kaibigan, hindi ko na sila kayang buhatin din. Kahit maliit silang tingnan, pero ang bibigat nila. Ayan, tansya ko lang ha, nasa 30 kilos na sila. Kaya sa bigat naman, tsaka yung matatansya mo kung ang bigat nila. Hindi nga lang 30 kilos kasi talagang yung dalawa na yun, yung isa na yun na puti, tsaka itong kabang na lechonin natin. Nung sinubukan kong pasanin sila, buhatin sila, hindi ko na kayang buhatin. Ang ginagawa ko, para mailipat ko dito sa bagong kulungan nila, ang ginagawa ko niyan, tinalian ko sila, tapos sinila ko na lang papunta rito. Tsaka hindi natin na i-video nung paglipat natin dito kasi nga ilang araw na rin dito. Nung nakaraang linggo, ilang araw dito na nag-uulan. Talagang ang lugar na to maputik dito mga kaibigan. Kasi hindi naman simentado yan.
Maputik talaga kaya nahihirapan akong lipat dito. Ito lang tatlo ang medyo kaya ko pang buhatin. Pero ito, hirap din akong magbuhat niyan. Pero lang dito sa maliit kasi kahit nga ihagis ko yan, pwede kong ihagis yan. Pero yung ano na yun, yung dalawa na yun, hindi ko na kayang buhatin. So ang ginawa natin, yun nga, tinalian natin para hinihila ko lang sila papunta rito sa bagong lang kulungan. Okay, yan po mga kaibigan. Ipapakita ko lang sa inyo, no. Tuwing umaga, pagdating ko dito, nagpapausok muna tayo. Nagpapausok tayo. Ayan, oh. Ngayon, ano na yan, hindi na masyadong mausok kasi medyo nagbabaga na yung ilalim. Kanina kasi pagka sindi ko niyan, talagang umuusbong ang usok. Yung kabuuan ng bahay ng baboy na ito, talagang pinupuno niya ng usok. Naglagay pa ako dun sa kabila ng nakahiga na sila, oh. Dali ha, sandali. Yan. Nakahiga na sila. Puyag-buyag. Ang ganda nila tingnan, no. Ayan. Ito, dito sa likod, naglalagay din ako, nagpapausok din ako dyan kanina, no. Yan, ubos na. Pero talagang ano kanina yan, mausok kanina. Kaya ko ginagawa yan mga kaibigan, mga beginners dyan na yan, nais nga mag-alaga ng baboy. Ginagawa ko itong pagpapausok ngayon dito sa aking pang pinubring babuyan kasi ang purpose nga nito, sa umaga nagpapausok tayo, sa hapon bago ako umuwi ng bahay nagpapausok din tayo kasi ang purpose nga niyan, maitaboy natin yung mga lamok at langaw kasi dobleng pag-iingat natin ngayon dito sa ating babuyan dahil nandito pa rin sa amin ngayon ang outbreak ng ESF. So salamat na lang sa Panginoon dahil ang gabay nga niya ay dinidinig niya yung ating mga panalangin, no. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan. Kaya araw-araw, gabi pinagdarasal ko rin na sana protektahan niya ang ating mga alagang baboy. Yan. Pero ganun pa man, hindi natin hawak ang buhay nila. Ano man ang mangyayari, kailangan nakahanda pa rin tayo sa mangyayari sa anumang mga pagsubok, no. Hindi natin dapat sisihin ang Panginoon kung hindi man niya dinig ang ating mga panalangin kasi nga nandan na rin yan. Hindi niya marinig ating mga panalangin dahil nga sa ating mga kasalanan. Yan, nagiging hadlang yung ating mga kasalanan. Kaya so anumang mangyayari, nandyan pa rin ang ating pasasalamat sa ating Panginoon. Anumang bagay na mangyayari, kailangan pa rin natin itong ipagpasalamat sa ating dakilang Panginoon. Okay. Nag-ano na yung barako, oh. Kasi ang balak ko nga dito mga kaibigan, yung barako na yan, gagawin ko na talagang barako yan. Tsaka itong dalawang babae, ano rin lang ngayon, stop by nga rin lang ngayon dito sa amin. Sorry, napakaingay po nila. Ayan. Stop by nga tayo dito sa lugar namin, mula dito sa Quezon, Batangas at sa karatig mga lugar. Stop buying po talaga dahil napakahigpit po ng seguridad dito sa aming lugar ngayon. Hinigpitan po yung mga mamimili ng baboy. Wala pong pumapasok na bibili ng baboy at wala ring ilalabas na baboy sa aming lugar. Kabilaan ngayon ang checkpoint mga kaibigan. Yung iba nga rito, kinukuryente daw yung mga baboy kahit walang sakit. Grabe, no? Pero awa ng Diyos, ito nga yung mga alaga natin ay alam ko naman na protektado yan ng ating mga mahal ng Panginoon, no? Kaya wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Kapit lang, higpitan po natin ang ating pananalig sa ating Panginoong Diyos na siya pong mag-iingat sa ating mga alagang baboy. Okay, mga kaibigan, kalilinis ko lang pala dyan dito sa aking kulungan ng ito mga litsunin natin, nakahiga yung isa. Ayun.
yung kulungan pala nila, kalilinis ko lang yan, napaliguan natin sila. At yung ano nga, yung paliguan nila, tinanggalan ko na ng tubig yan, hinahayaan ko lang na matuyo kasi medyo mainit na ang panahon ngayon. Hinahayaan ko lang muna na matuyo siya, tsaka yung amoy ng ihi nila tsaka dumi ma-absorb muna ng init ng panahon, para bago ko lagyan ng tubig yan, patutuyuin muna natin mabuti. Ayan. At saka dito sa ating paglilinis mga kaibigan, mano-mano pa rin tayo. Ito po yung ginagamit kong yung balde na yan. Yan yung ginagamit natin para mag-igib ng tubig. At dito lang naman sa medyo malapit lang yung ating pinagkukuhanan ng tubig, no? Kaya hindi tayo masyadong nahihirapan. Ito, papakita ko sa inyo ha. Yung pinagkukunan natin ng tubig. Pasensya na kayo at magalaw. Ayan, dito tayo papasok sa dalawang pagitan ng puno ng saging. At dito lang yung ating pinagkukuhanan ng tubig pansamantala. Ayan po. Ayan, malinis po yan, malinaw ang tubig. At mula nung nag-uulan kasi, hindi na nawawalan dito ng tubig. Ayan, bumababa ang tubig, dumadaloy, malakas. Tsaka ang pinagtataka natin, hanggang dyan lang siya lumalabas ang tubig. Kasi dun sa taas na yan, bundok na yan mga kaibigan. Ayan o. Ayan, bundok na yan dun sa taas. Hanggang dito lang talaga lumalabas ang tubig. Kaya parang sapa na siya dito pababa. Dito, sa parte nito malalim ang tubig. Yan, saka doon malalim din yun. Ayan o, pakita ko sa inyo, bukid yun o. Kainan ng mga kambing yan, may mga kambing dyan. Yun. Saka dito sa kabila. Yan. Ang kalsada pala nandyan lang, pero hindi na natin nakikita dahil natakpan ng mga saging, no. Malapit lang ito sa kalsada rin. Pero wala ngang kakapitbahay dito, walang kabahay-bahay dito sa lugar na pinagtatayuan ko ng kulungan ng baboy. So ito, balik tayo dito mga kaibigan. Ayan, papakita ko muna sa inyo, no. Nakapagtayo na pala ako dito ng poste para sa ating pagbabakod. Ayan, may ano na yan, may poste na. Paikot na yan, nakulong ko na yung bahay ng baboy. Ang kulang lang dito, kawayan yung gagawin kong pang sa bakod natin. Ang layo ng pagpapakuan ko, mga isang dangka lang, yung hindi lang makalusot ang tao, o kaya medyo maliit pa ng konti, para medyo safe siya kung titingnan ba natin. Kasi eto nga, walang kabahay-bahay dito, medyo malayo dun sa bahay ng kapatid ko. Kaya isasarado natin yung ating kulungan ng baboy. Ayan. So dito pala mga kaibigan, sa medyo itaas, yan dun banda, dyan po tayo magpapahukay ng balon. Pero magpapahukay daw tayo pagka medyo matuyo ng lupa. Kasi kung ngayon ka magpapahukay, mababaw pa lang yung hukay mo, may tubig na. Kaya kinakailangan daw medyo matuyo muna yung lupa bago magpahukay. Ayan, pag nahukaya na doon, magiging balon na yan dyan. Maglalagay tayo ng drum dyan. Tapos lalagyan natin ng hose, dire-diretso doon sa ating pang pinubring baboyan, no? Yan, dyan lang naman ang ating kulungan ng baboy. Okay, balik tayo dito sa ating kulungan. Balik tayo dun sa ating napag-usapan kanina mga kaibigan, yung outbreak ng ESF. Kaya hindi natin maibinta-binta itong ating mga alaga dahil sa outbreak na ng ESF. Sa ngayon kasi mga kaibigan, 3 buwan at ang edad ng ating baboy ay 3 buwan na at 21 days na ngayon. 3 months and 21 days na sila ngayon. So, bintahin na talaga sila mga kaibigan. Kaya lang hindi natin maibinta dahil naandito nga ang outbreak ng ESF. So, kailangan nating magdesisyon
Ang ano kasi dito, ang napag-desisyonan ko kasi wala rin lang bintahan ngayon, gagawin ko nilang inahin yan. Tsaka yung lalaki, yung barako. Ayan, malaki talaga sila mga kaibigan. Nakakatakot ng pumasok dyan. Kanina pumasok ako dyan eh. Inano ko yung katawan nila dahil pinapaliguan ko sila. Kinuskus ko yung katawan nila kanina. Pagka lumapit sa akin, talagang medyo matatakot ka na sa kanila dahil malalaki na nga. Ayan. So, hanggang dito lang mga kaibigan. In-update ko lang kayo sa ating mga alagang baboy. Ano? Sa ating pang pinubring pag-aalaga ng ating mga baboy. Ayan, tumayo siya. Oh. Lechoni na. Lechoni na talaga. Oh. Okay, maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Sana sa ating mga kaibigan, salamat din po, salamat din sa inyo sa patuloy niyong tangkilik sa ating maliit na YouTube channel. Thank you po, maraming salamat sa inyo mga kaibigan, and God bless po sa ating lahat. Bye bye na po, bye bye.